number system lang. Right system, right habit to develop. Malaki ang may tutulong nito sa growth mo sa music. And then, hello, what's up mga bro, mga bra? May bago tayong i-unlock na mystery sa pag-gitar or sa music. Especially sa mga gitarista dyan, kunin nyo na yung mga gitara nyo dahil may bago tayong aaralin ngayon. Alam nyo ba, isa sa mga rason kung bakit nagiging stuck tayo o yung ibang mga gitarista nagiging stuck sila is dahil sa maling habit na dine-develop nila sa life nila. So, if you are one of those na stuck sa music, stuck sa knowledge mo sa guitar, hindi naman wala kang knowledge. Meron kang knowledge, marami kang inaaral na knowledge, pero nasa stuck ka pa rin sa isang level, hindi mo kayang i-sustain yung mga knowledge mo, yung mga theories mo, dahil mali yung habit. Kasi if you develop a wrong habit, then lahat ng ginagawa mo sa music mo, especially yung mga applications mo, is magiging mali din or nagiging mali din. But if you develop a right habit, and then lahat ng gagawin mo sa music mo, magiging right din. And if meron kang right habit, I'm not saying na grabe talaga na knowledge about the theory, musically, talaga. But the habit na kahit simpleng habit lang, simpleng lesson or simpleng learning lang, simpleng effort lang, but ginagawa mo everyday, or kung hindi mo nasusustain everyday, at least hindi ka nasisiro in a week sa paggawa. But yung habit natin is ma-develop na lifestyle. So ito yung isa sa mga pinakamagandang sistema or habit na dapat mong aralin as a guitarista or kung beginner ka pa lang is dapat alam mo yung basic theory ng music. So mapa-bass, piano, or guitar, dapat alam mo yung basic theory. Like example sa chords, if yung key natin is nasa D, dapat alam natin na yung mga kasunod na mga yung mga halimbawa yung family chords ng D, dapat alam na natin yon. In this video, I am going to try my best. Ang hirap mag-Tagalog. Para matulungan ka. Yun. So, sa D, kahit saang chords or key ka pa pumesto, dapat alam mong magbilang. Or you should develop a habit to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ayun. Dapat nagka-count ka ng number. Instead na nag-ano ka lang, do, re, mi, fa, sol, la, ti. Diba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. By counting numbers, it will help you memorize more or magiging easier yung life mo. Kumbaga, magiging easier yung struggles mo sa pag understand sa music or sa mga chords. And then from this, alamin mo or sanayin mo na basahin din yung mga chords doon sa bawat number. Kasi meron tayong 7 notes. So yung 7 notes, hindi lang yung 7 notes. Although scale yun, but those notes represents the whole chords or the whole family chords of this key. So, nakuha mo? So, ibig sabihin, kung D, yung pagbilang is natin, parang horizontal na lang, para mas madali nating makuha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ita-transpose natin dito. I-convert natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayun. So, from D, 1, and then 2 is E minor, or E minor 7. Ikaw na bahala dyan. And then, the third, or ang 3 is F sharp minor. Ang fourth,
The 4 is G, and then A minor ata ang, A major. Ano na yun? Ang 5, and then the 6 is B minor. 7 is C sharp. Ano na natin? C sharp, half diminished na to. And then, balik tayo sa D. You have to count numbers, di ba? Nagka-count na ng numbers or yung number system. Like, hanapin mo lang yung, bigay lang sa'yo yung key, and then, sasabihin ni director or ni music director na ano tayo? Okay? From 1, 2 minor. Alam mo na yun, agad yung 2 minor. And yung E minor. And then 3 minor. And then 4. Diba? G. And then 5. So, alam mo kaagad yung 1, 5. 1, 4. 1, 3 M or 3 minor. Mas mabilis mong maunawaan or mas mapabilis yung knowledge mo kasi ginamit mo yung tamang sistema. So, isa sa mga magandang sistema is to count numbers. And then, i-develop mo to as part ng habit mo. You don't have to learn more theories at the same time na hindi mo naman kayang i-sustain. Just develop one habit at a time. One at a time. Alam mo, sa mga nasa stock na mga guitarist, okay, kuha tayo ng aral dito. Sa basketball team, each team na maglalaro or magkukumpit, lahat yan merong goal. Yung goal nila is manalo. Of course, hindi ka pupunta sa laro kung wala kang goal na manalo. Yung isang team, yung goal lang nila is they hope to win. But yung isa is they train to win. So meron silang sistema para ma-win nila yung laro. But yung isa naman is nagbuo lang sila ng grupo and then they hope to win. So alam natin yung kung sino yung team na mananalo. Yun yung may sistema, yung may training, yung may disiplina. Yun yung nagde-develop ng right habit. But yung isa, walang right habits, meron lang hope. Hope is a good thing, but hope cannot change your life. It does not change your life. Habits do. If you want to change, kung gusto mong mag-grow sa music, you need to develop the right habit. Hindi ka lang mag-hope. Of course, every beginner, meron silang hope to become better someday. To become good sa pagigitara one day. But hindi lahat merong habits na pino-form, merong habits na dinudo to become a better player. Ayun. So, habits, not hope. Okay. Itong ginawa natin is isang part lang ng habit na dapat mong i-develop. Like, learning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then balik na dayon balik na sa D. Ang hirap magtagalog talaga. And then, para mas ma-enhance or mas ma-widen yung knowledge natin sa chords, hanapin natin yung mga chords sa katumbas dito. So, instead na D, E minor, F sharp minor, i-develop pa rin yung diba? 1, 2, 3, 4. Diba? Or yung 1, 5, 6, 4. Diba? So, parang ganun lang. Pag ginagawa mo to, yung made-develop sa'yo is nagkakaroon ka ng yung shape or yung form kung saan pupunta yung mga chords, yun, ganun. D, A, D minor, G. And then, parang ganun lang. Di ba? And then, develop mo lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paano natin ito gagawin? 7, 8. Or kung ima-minus natin, -5. Parang ganun yung pag-play.
Ayun, nakuha. So, ganun lang kasimple. Number system lang. Right system, right habit to develop. Pag ganun yung dinedevelop mo, malaki ang may tutulong nito sa growth mo sa music. And then, when it comes to applying the scale, so ano yung scale sa D? Magbilang ka lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, ano yung mga katumbas ng note or number? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then the second is 1, minor na kasi ito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then, ano pa yung third note? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then the fifth? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then sixth? 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 6, 7. And then 7. So parang ganun lang. Tapos hanapin mo lang yung lahat ng nila. Pwede like example dito, yung E minor kasi dito tayo kanina sa E minor. Hindi. Gawin natin dito. 1. Oh, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parang ganun lang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then yung F sharp minor dito. Say 1, 2, 3. Ayun, yung third. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then the fourth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Or the sixth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lahat ng yun, nandito lahat sa family or sa key of D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanapin mo lang lahat. O di, kuha mo na lahat ng skala kahit saan ka pumunta kasi na-develop mo yung right habit. Diba? Lahat ng to, pwede mong i-apply sa lahat ng key. Ganun lang yun. Punta ka sa C or sa C sharp, mag-count ka lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then, punta ka sa horizontal para mas ma-widen pa yung knowledge mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama ba yun? C sharp pala. 7, 8. I hope tama yung ginawa ko dito. But ganun lang yun. Kung pupunta ka dito sa E or sa G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Diba? Napaka-basic. Aralin mo lang, tapos make it your habit. Kasi pag dinevelop mo yung habit na to, you have the right habit and that right habit will lead you to become a better musician. I hope may natutunan ka sa video na to. Pwede ka magtanong sa comment section, babasahin ko yan, magre-reply ako sa'yo if meron kang hindi naintindihan. Thank you. Once again, wag mo lang i-develop yung relationship mo sa music. Wag mo lang i-develop yung intimacy mo sa skill mo, but i-develop mo rin yung relationship mo kay Lord. Everything, or lahat ng nasa iyo, skill, talent, even yung life mo galing sa Kanya. Develop mo yung relationship mo kay Lord, mas masarap i-enjoy yung music, mas masarap i-enjoy lahat ng nandito sa life, i-develop lahat ng meron tayo sa life, pag meron tayong totoong relationship kay Lord. Thank you, bye-bye, and God bless. Share mo to sa mga kakilala mo.